Mga ka-Republic, nayanig ang PBA at halatang naging desperado sa bagong exodus ng mga player papuntang Japan at Korean Basketball League. Pinakahuli ang tatlong PBA stars na sina Arvin Tolentino, William Navarro at Jamie Malonzo. Noon pa nasasaktan sa paisa-isang job, kumbaga nananahimik lang ang PBA, ngunit parang malakas na suntok sa panga ng liga nang ang mga superstars na ang nagsimulang mag-alisan. At biglang-bigla gumawa ng isang harsh decision ang PBA. 3 taong ban para sa mga players na mas pipiliin ng liga sa ibang bansa. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nararamdaman na ng PBA ang bigat ng unti-unting pagkawala ng magagaling nating players na pinipiling maglaro sa Japan at South Korea. Ang iba, napapairit din ng Taiwan. At maging ang PBL na isang regional league dito sa bansa, kumukurot-kurot na rin sa PBA. Isang katibayan sina Dave Ildefonso at Encho Serrano na mas piniling maglaro sa paliga ni Manny Pacquiao. Noong una'y nagsasawalang kibupa ang liga, ngunit sa magkakasunod na pag-alis ni Arvin Tolentino, William Navarro at Jamie Malonzo, tila nataranta ang mga opisyal ng kauna-unahang professional na liga sa buong Asya. Nagbunsod ito ng bigla ang Board of Governors meeting na nagresulta ng isang nakakabiglaring desisyon. 3 taong ban para sa mga players na mas pipiliin ng liga ng ibang bansa. Isang uri ba ito ng pananakot o blackmail? Sang-ayon po kay former PBA Commissioner Attorney Noli Iyala, ang 3-year ban ay pagpapakita ng insecurity. Instead of showing insecurity, strength daw ang dapat ipamalas ng PBA. Para po kay Attorney Noli Iyala, may choice ang player na maghanap ng greener pasture once natapos na ang contract nito. Imbis na 3-year ban, sikapin daw ng PBA na sila ang maging greener pasture. Doble o halos triple ng sahod sa PBA ang ini-offer ng ibang liga sa ating mga player. At alam naman nating lahat, di naman gaano kahaba o katagal ang mga taong nakapaglalaro sa professional na liga ang mga players. Limited lang ang kanilang playing years. Maswerte yung umaabot ng 10 taon ang basketball career. Kaya habang bata pa, sinasamantala nila kapag may dumarating na offer. Kung ang maximum salary sa PBA ay 420,000 a month, mapapaisip talaga ang isang player kapag nilatagan ng 1.2 million a month plus apartment at kotse. 1 buwan mo lang sa Japan B-League, 3 buwan mo na dito sa PBA. 3 taong ban, ito ang panakot ng PBA sa mga players na mas pipiliin ang mga kupunan sa Japan at Korea. Kasama rin ang mga manlalarong nagpapadrop sa PBA pero ayaw maglaro sa team na nagdrop sa kanila. Dito sa huling nabanggit, kasama si Dave Ildefonso na nadrop ng Northport ngunit hindi nagkasundo sa kontrata. Instead, naglaro si Ildefonso sa local league na Abra Weavers. Ayon sa mga report, 420,000 a month ang ini-offer ng Abra Weavers sa anak ni Danny Ai, Converge assistant coach. Kung sa Northport siya pumirma, being pick at number 5 at the drop, 200,000 lang ang maximum na mai-offer sa kanya ng kupunan. Greener pasture, sabi nga ng former PBA Commissioner na si Attorney Noli Iyala. Para kay Dave Ildefonso, dito sa sariling bansa, greener pasture pa rin ang PBL kaysa PBA. Hindi natin masisisi yung bata. Bakit kaya ng PBL magpasweldo ng malaki sa rookie tapos ay may certain salary cap sa mga ito ang Premier League na PBA? Saktong-sakto ang sinabi ng former PBA Commissioner, don't show insecurity, show strength. Be the greener pasture na hahanapin ng mga players. Sasapit na po ang ika-50 anibersaryo ng PBA. Marami na itong nalampasang mga pagsubok. At sa kasalukuyan, ang malaking pagsubok na kinakaharap ngayon ng liga ay ang migrasyon ng mahuhusay at mga future superstars.
Nararamdaman na rin ang Liga ang challenge na dinadala ng MPBL dahil may mga atletang mas gusto pang dito maglaro kaysa PBA. Dapat sunsunin ang punong ugat ng problema upang maibalik ang lusog at sigla ng pinakasikat na liga ng basketball sa bansa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Merson Kabady Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Shoutout din sa iyo, Eli Kabukulan. Kung totoo yan, si JB pa rin daw ang matino. Shoutout din sa iyo, Sario Manabat. Shoutout sa iyo, salamat sa suporta. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores, lagi itong narito, pati sa FB page ko. Salamat sa suporta, kabayan. At sa iyo rin, Rosemary Juan, iiyak na naman daw si Jolas. Shoutout sa iyo. At sa iyo rin, shoutout Egay Villa, okay lang daw mawala si RHJ. Sa iyo rin, shoutout June Almieda. Shoutout sa iyo, idol, salamat sa panunood. At sa iyo rin, shout out Reggie Jimenez. Yan ang pinakatotoong sinabi mo, idol. Salamat. At sa iyo rin, Rogelio Pabilons. Yes, panapanahon lang yan. May edad na rin kasi si JB. At sa iyo rin, Estrella Mercurio. Shout out sa iyo, idol. Salamat. At sa iyo rin, Baby Kings. Yes, mahirap kausap. At sa iyo rin, shout out Gerald Castillo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.